Good evening. Now, I'm going to discuss the first semester poverty incidents among families and population in Luzon, Visayas, and Mindanao during 2018, 2021, and 2023. And now, let me show you the table that I'm going to discuss. As you can see in this table, may dalawang bagay na tinutukoy. First is the first semester poverty incidence among families, and the second one is the first semester poverty incidence among population. But first, I'm going to discuss muna kung ano nga ba ang ibig sabihin ng dalawang ito. First, yung poverty incidence among family. This data the percentage in this table focuses specifically on the poverty status of family units of three major islands. Of course, this data or yung mga percentage na nandito, it measures the income or the consumption level of families and compares them to a predetermined poverty thresholds or line. While the poverty incidence among population, this measure naman and assess the proportions of the total population that falls below a predetermined poverty threshold or line. Typically, based din to sa income or consumption level ng isang individual. The poverty incidence among population provides insights into the overall prevalence of poverty within a community, regions, or country. And now let's move on to the next slide. As you can see on this slide, makikita natin na yung first semester poverty incidence among families in major islands during 2018, 2021, and 2023, consistently naging mataas yung rate ng Mindanao, which is during 2018 nakakuha siya ng 28.9 and in 2021, nakakuha ito ng 26.3 and in 2023 naman, nakakuha ito ng 25.0. So, bumababa naman siya but at the same time, mataas pa rin siya. And sinundan ito ng Visayas at yung Luzon na nakakuha nung 2018 ng 9.6 and yung nung 2021 nakakuha ito ng 12.6 and then nung 2023 nakakuha ito ng 10.8. So, ngayon, next slide muna tayo before I'm going to discuss this data or this percentage in a specific islands. So, in this slide naman, makikita rin natin na 2018, 2021, and 2023, naging consistent pa rin yung ranking ng tatlong major islands, which is nanguna pa rin yung Mindanao, Visayas, and Luzon noong 2018, 2021, and 2023. Wala pa rin nagbago sa ranking nila. And now, I'm going to further discuss this statistical table. Humanap ako ng mga factors na pwede kong i-relate para ma-explain or ma-interpret ko pa ng maayos yung table na to. So now, let's move on dito sa mga factors. Ang first factor na tinitingnan ko dito is ang about sa national budget, which is, despite of Mindanao having the highest poverty incidence, Mindanao has received only 14.5% share of the national budget in the past 5 years. This budget is against the backdrop where Mindanao contributes 15% of GDP and 40% of the country's agricultural sectors, wherein we all know that Central Mindanao are mostly related to the food industry. Like, sila yung malaking supplier natin when it comes to cacao, coffee, and palm oil, and also sa mga fish product. So, dahil nga sa nararanasan ng Mindanao na maliit na share sa national budget, isinusulong ng Kusog Mindanao ang 30-30-30 advocacy, na ang ibig sabihin ay, since yung Mindanao daw has 30% of the country's population, then entitled daw yung Mindanao to at least have a 30% share of the national budget. And yung
Another 30% is makakuha nila yung positions in all organizations of department, judiciary, constitutional commission, and government-owned and controlled corporations and institutions. So, um, makikita natin na may factors talaga yung maliit na budget na nakukuha nila. Even, maaring hindi nga ito sapat para sa pamumuhay nila bilang isang rehiyon. But, makikita din natin talaga sa 2018 budget distribution na malaki yung nakuha talaga ng Luzon. Maaring malaki yung nakuha ng Luzon because mas populated sila kesa dito sa Visayas and Mindanao. Mas malaki yung population nila. So, yung Luzon nakakuha siya ng 915.3 billion, yung Visayas nakakuha ng 412.9 billion, and ang Mindanao nakakuha siya ng 608.4 billion. So, makikita natin dito na malaki talaga yung difference. Mas malaki talaga yung budget na nakukuha ng Luzon sa national budget or yung share na nakukuha ng Luzon sa national budget. So now, let's move on to the next factor na nakikita kong dahilan kung bakit consistent yung Mindanao sa pagkakaroon ng mataas na poverty rate in terms sa families and sa population. And yung which is yung peace and development and yung connection nito sa economic opportunities and growth. So, we all know that pagka narinig natin yung term na Mindanao, laging may katikit itong terrorism. Lagi nating naiisip na maraming terorista na nakakatakot puntahan, na pwedeng maging lugar ng gera, which is nagiging dahilan siya para hindi mag-invest dito yung mga investors. So, sabi sa nabasa kong article from Rappler, which is sabi ng NEDA, if the government is able to achieve and sustain peace in Mindanao, the region is bound to surpass the growth of the whole Luzon. So, according yun sa NEDA. And also, the NEDA chief said, na investor can start looking at the regions and plan for the long-term investment, which is pag na-sustain yung peace, matutuloy ito if masusustain yung peace. And of course, this will give birth to industries that will usher in jobs and investment. Ibig sabihin, pagka nagkaroon ng maraming investment sa lugar na to, maiibsan na yung lack of economic opportunity sa Mindanao. Also, Balisacan said that yung mga investors, nagpo-focus sila sa agriculture and tourism ng Mindanao, which is, sabi nila, he said that Mindanao, abundant natural resources and the richness of Muslim cultures make the regions attractive tourist destinations. So, yun, dahil nga sa mayamang kultura nila, and magandang turismo at agrikultura, naiengganyo yung mga turista na bumisita. So, unlike sa Luzon, na in terms sa peace and development, kaya nilang makipagsabayan. Nasusustain naman natin yung peace dito sa Luzon, and wala yung thinking na kadikit ng Luzon ay gera, which is, sa Luzon, kaya nilang makipagsabayan, which is meron ngang tinatayo na Peace and Development Center na worth 50 million sa May Bagyo, which is dito makikita pa lang natin na in terms sa peace, merong actions na kayang gawin yung Luzon. And also, according to Bondok, kay Bondok, which is Central Luzon kasi is a major beneficiary of national government commitment, which is isa pa yung Central Luzon kasi nandito yung mga tinatawag na big ticket projects o yung mga tinatawag na MRT-7, North-South Commuter Railway, and Subic-Clark Railway. Which is yung mga to is directly benefited to Central Luzon. It helps to enhance its connectivity while further spamming economic activities in the regions. Bondok added
that Central Luzon is one of the Philippines' major industrial hub, has skilled workforce, and has an affluent and continuous growing consumer base. So, in short, even na malaki ang population sa Luzon, mataas pa din ang economic growth and economic opportunities para sa mga mamamayan dito sa Luzon. So, yon, that's all for my presentations and thank you.